Tol, baka may kakilala kang pagkukunan namin ng pera. Walang-wala kasi kami. Huwag kayong mag-alala, ante. Meron akong alam na pagkuha na ng pera. Magpa-member kayo sa Elon Company. Kasi dati din ako member ng Elon Company. Sasamahan mo pa ka. Oh, pwede. So ano? Sige, tara! Ta. Good afternoon po, boss. Meron pa ako mga kaibigan na kailangan sana matulungan niyo. Wait, pasok. Ano kayo? Eh, nag-i-invest ba kayo? Opo, sir. Sa 5,000 nyo, may makukuha kayo sa isang buwan ng 1,000. Kung okay lang sa inyo. Oh, sige po, sir. Okay lang po sa amin. Pakipila niya itong dalawang form na sabi yan. Ito na po, sir. Sige, salamat. Sir, yung ballpen. Limit. Ito po, sir. Kontakin nyo na lang. Maraming salamat sa transaction. Salamat din po, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po, sir. Nung naayos natin dito sa ating proyekto, mga kamalap. May irereklamo po kasi kaming isang company po, sir. Ang company po ito, Ilong Company. maaari ba natin sabihin kung sino yung mamayari nito at pwede natin i-recommend. Siya po si Jay Scala. Ano pong reklamo niyo sa kanya? Nag-invest po kami sa kanya ng 5,000 each kaming dalawa. Tapos, di na niya binalik sa amin. Bali, yung in-invest niyo sa kanya is 10,000 na lahat. Opo, sir. So, yung dalawa na to, 5,000, 5,000 kayo. Tama ba? Oo, sir. Katapos, anong nangyari sa inyong pera? Una po kasi noon, maganda po yung transaction po namin. Pagkatapos po, after 3 years na po, nang natagalan na po, doon na po yung, hindi na po siya bumalik sa amin. Yung Bali, in-invest nagtago ng po pera. itong tao na to. Ang pangalan na si Jay, no? Opo, sir. Ilang taon nga nawala itong tao na to? 3 taon po. So sa report natin, ma'am, isinulat ko dito lahat. Nag-invest kayo ng 10,000. Tapos yung 10,000 ninyo hindi binalik. At nawala itong tao ng 3 taon. Ayon sa ano natin dito sa report ninyo, ma'am, kami na lang po ang gagawa ng investigasyon dito sa reklamo, no? Pwede natin mapa-arrest dito sa panahon yan. Kaya naman na lang po ito, ma'am. Para meron tayong kasulatan na nagreklamo kayo dito sa ating presinto. Ayun po, no? Maraming salamat sa inyong operasyon dito sa aming presinto at sa susunod na investigasyon ay pwede makikita ulit kayo dito sa presinto namin at tatawagan na lang po kayo namin. Ngayon ay may warrant of arrest ka, Mr. J. Escala. J. Escala ba, sir? Tama ba? Ikaw ay ina-arrest ko sa salang stapaw sa pamamagitan ng kautusan ng pag-arrest ko. Pakita ito kung nararapat, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Ano mang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol ng iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkaloob sa iyo ng pamahalaan.
Naunawaan mo ba ito? Magandang hapon ngayon sir. Ako nga pala si Inspector Junaldo. Meron lang kami mga tanong tungkol sa iyo at maaari mo ba itong sagutin ng mahinahon at purong katotohanan lamang? Oo, sir. Ganito po kasi yan sir. Ayon sa aming nakalap na investigasyon, ikaw po ay may nagmamayari ng isang lending company at mahigit kumulang mga 15 na tao ang biniktima nyo at tinakas niyo po ang pera at hindi nagpapakita sa mga tao. Oo, sir. Nagmamayari po ako ng isang lending company, sir. Pero hindi ko po sila tinikasan. Nagbakasyon lang po ako sa Boracay. Grabing bakasyon naman po yan sir. Halos 3 taon kayong hindi nagpapakita sa aplikanteng ninakawan niyo po ng pera. Payong kaibigan na po, no? Mabuti pong aminin na ninyo ang krimen na nagawa ninyo at sisiguraduhin ko po sa inyo na bababa ang sentensya o haharapin ninyo na kaso. Ako na po ang bahala sa pamilyang iniwan ninyo, sir. Sige na po, sir. Aamin na po ako sa inyo. Nagawa ko po kasi ang mga ito, sir, dahil sa wala na po kasi pumapasok na pira sa kumpanya ko. Hindi ko maiwasan mag-isip ng paraan para may salba ito. Kaya ito po ang aking naisip at Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo ngayon, sir. Pero hindi naman yata tama naman lamang tayo ng mga kapwa-tao natin, ano? At marami kayong inosenteng tao at yung mga taong na biktima ninyo ay kapos din sa buhay. Naghihirap din ang katulad ninyo. yun na nga, sir, eh. Mali po ang naisip ko na paraan. Maraming salamat po sa iyong kooperasyon, sir. Naway ang iyong mga kasagutan ay makatulong sa amin upang mapabilis ang investigasyon tungkol sa iyong kaso. Nag-araw po sa inyo, ma'am. Ako nga po pala si Inspector Rojo. At may mga kaunting katanungan lang po ako ukol sa kasong inyong sinampa sa taong pinagkatiwalaan ng inyong pera. Una po, ma'am, sino po ang pangalan ng taong ito? Siya po si Jay Scala. Isa po siya sa nagmamay-ari ng e-loan. Ano ang kinalaman ng taong ito sa inyo? Siya po ang aming pinag-investan ng aming pera upang lumago ito. Saan ninyo unang nakita at nakilala ang taong ito? Nakita po namin siya sa isa naming kaibigan. Tapos, sinabi po ng aming kaibigan kung ano ang kanyang kanyang trabaho at sinabi niya po sa amin na siya po ay nagmamay-ari ng e-loan company. Kailan kayo nag-invest ng pera sa kanya? Nag-invest kami noong October 29, 2021. At bakit nyo naman pinagkatiwalaan ang taong ito? Kasi po marami po kasi, una po sa lahat bago kami nag-go po sa kampaning iyon, nagtanong-tanong po kasi kami kung ano nga ba yung positive na makuha namin, na pwede naming makuha. Tapos po marami po kasing nagsabi po na maganda po kasi yung e-loan company, kaya po kami nag-go. Gaano nakatagal nang hindi nabalik sa inyo ang pera? Matagal-tagal na po din, sir. Mahigit makulang na 3 taon. Okay na po, ma'am. Kami na po ang bahala mag-imbestiga sa kaso na sinampa ninyo kay Jay. Salamat po, Maraming sir. salamat po, sir.